Tama yung sinabi sa nakakita sa kanila na nasa Norway sila. Sabi ng Abante, Sir Ray Pumaloy, na dumiretso daw sa Pasig si Kim, meaning sa bahay ni Paulo after ng vacation nila. Baka nga daw totoo na nag-live-in or baka madalas pumupunta sa bahay ni Paulo. Natandaan ko yung sinabi ng kapitbahay daw ni Paulo at nakalock yung bahay at nandun yung dalawang sasakyan nila. Maraming salamat po sa komento, Ginang Rosemary Diano. Sinearch ko po kasi yung picture na yun, tapos ang lumabas, parang sa Iceland. So, ang Google talaga, no, mga kakimpaw, minsan mali-mali din. So, maraming salamat po sa pagtatama, Ginang Rosemary Diano. At least ngayon, alam na natin na talaga namang confirm na si Kim and Paula Avellino po talagang nag-vacation sa ibang bansa. Ang nakakaloka lang dito, hindi natin nakita na lumabas ng bansa or bumalik ng bansa si Kim and Paula Avellino. Grabe din silang magtago mga kakimpaw, no? Parang may superpowers na wala man lang nakakita, wala man lang nakakapagpa-picture sa kanila. Paano ba naman siguro balot na balot mga kakimpaw habang sila po ay nasa public places kaya hindi po nakikilala ng mga tao na nakakita po sa kanila. And tungkol naman po sa iyong nabalitaan sa Abante kay Ray Pumaloy, naku nakakatuwa naman niya na dumiretso si Chinita Princess sa Pasig sa bahay ni Paulo Avellino after ng vacation. So kung totoo nga yan, siguro dun muna nagstay si Chinita Princess, 'di ba mga kakimpaw, after bumalik ng It's Showtime. Wala namang mali siya doon kasi silang dalawa naman nasa tamang mga edad na yan mga kakimpaw. Hindi na naman po yan bata si Kim and Paulo Avellino kaya kung ano po yung mga ginagawa nila ngayon at ini-enjoy, happy na din tayo mga kakimpaw na si Kim ay nagpupunta sa bahay ni Paulo at ganoon din si Paulo kay Chinita Princess. Yes, nabalitaan ko din po at nabasa ko din po yung tungkol doon sa sinabi na ano daw, kapitbahay daw siya ni Paulo or Chinita Princess. So nakita daw nga yung sasakyan, nakalock daw po yung gate at wala daw pong tao, nakabakasyon daw ang Kim Pao. So dun pa lang sa mga ganung mga sentimiento or mga patunay, kahit wala pong pruweba, sobrang happy na natin kasi yung ating pagkadilulo mga kakimpaw dati, talagang totoo pala. 'Di ba? Totoo mga kakimpaw, at least meron tayong inaantay, meron tayong inaabangan na po pwedeng mangyari by 2027. 'Di ba? At yun nga po ay ang kasala ng Kim Pao. Actually, nanonood ako ng ng programa po ni Ray Pumaloy and Don Sir Mino at laging sila inaantay nga din po nila yung pagpapakasal daw ni Kim and Paula Avellino. Yun daw yung gusto nilang marinig kay Kim and Paul Avellino na announcement kasi certified fan sila ni Kim and Paulo Avellino. So sana magbunga mga kakimpaw lalo no itong ating mga pagkadilulo kasi talagang confirm na sila talaga mga kakimpaw Kung ikaw ba babae, sasama ka ba kay Paulo Avellino, 'di ba? Tas wala kayong relationship. Ang dami na pong pruweba mga kakimpaw, 'di ba? Sa mga beach, sa ibang bansa, talagang wala na mga kakimpaw, finish na. Kaya kung ako sa inyo, maging panatag na lang kayo. Kasi kahit hindi po kino-confirm ni Kim and Paolo Avellino, sa action naman po nila pinapakita. Kaya maging kampante tayo mga kakimpaw kay Kim and Paolo Avellino kahit na anong mga lalabasan na mga fake news sa social media. Dito tayo mag-focus sa ganap kina Kim and Paolo. Positive lang tayo, okay? Lalo na po sa inilabas ni Kim Chu kanina. Grabe talaga mga kakimpaw, no? Yung picture sa Norway talaga. Actually, bale dalawa po yung pinuntahan nilang dalawa ngayong December na sila lang yung magkasama. Una yung sa dagat nga mga kakimpaw na siyang makikita nga po sa mga picture na nasa screen ninyo na shinare ni Kim Chu na ganap ng December. Recap ng December. Ayan po sunset tapos sa malamig na lugar. So bale dalawang lugar yung pinuntahan ni Kim and Paula Avellino. Siguro dito sila nag-Christmas, tapos dito sila nag-New Year. O di ba mga kakimpaw, talagang sinulit nila yung oras ng isa't isa. Kasama syempre, silang dalawa lang. Kakaiba talaga yung New Year and Christmas ni Kim and Paula Avellino, no? Talagang yung isa't isa lang ang pinili po nila. At deserve naman nila yan, di ba mga kakimpo? Kasi alam naman natin na nasa tamang mga edad na yan si Kim and Paolo Avellino. Kasal na lang ang inaantay natin sa kanila. Kasi hindi naman sila secret
Private lang, yes, pero hindi sila secret mga kakimpaw. Pinipribado lang nila yung mga ganap at kung ano yung meron sa kanila sa ngayon. Pero soon, i-reveal din po nila yan. Kaya antabayanan natin yung magiging pasabog ng Kim Pao by 2026, which is ngayon, tapos 2027, abangan natin ang mangyayari, okay? Ang balitang Norway umano ang lugar na pinuntahan ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay lalong nagpasiklab sa kilig at imahinasyon ng mga Kim Pao fans. Sa sandaling kumalat ang usap-usapang ito, agad na nag-trending sa social media ang pangalan nila, kasabay ng samot-saring reaksyon mula sa matinding kilig hanggang sa pag-aabang ng kumpirmasyon. Para sa maraming fans, hindi na bago ang ganitong eksena. Sanay na sila na bawat galaw, post, o kahit simpleng detalye na maiugnay kina Kim at Paulo ay nagiging malaking usapan. Kaya naman nang lumabas ang balitang Norway ang posibleng destinasyon, marami ang natuwa at nagsabing ibang level na ang atake. Dahil hindi lang ito ordinaryong bakasyon kundi isang lugar na kilala sa romantic tahimik na ambience. Para sa fans, swak na swak ito sa low-key pero meaningful na vibe na madalas iugnay sa dalawa. Gayunpaman, may bahagi rin ng fandom na mas maingat at realistiko. Paalala nila, hanggat walang malinaw na kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo mismo, dapat manatili sa pagiging bukas ang isipan. Posible raw na trabaho, personal na lakad o simpleng sismis lang na pinalaki ng social media. Sa kabila nito, hindi maikakaila na ang pananahimik ng dalawa ay lalo lamang nagpapainit sa usapan dahil sa mundo ng showbiz, minsan ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa paliwanag. Mahalagang tandaan na kung totoo man o hindi ang balitang ito, may karapatan pa rin sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa kanilang pribadong buhay. Bilang mga artista, natural na sinusubaybayan sila ng publiko, pero bilang tao, may karapatan silang mag-enjoy ng oras na walang pressure at intriga. Sa huli ang malinaw ay ito, malakas pa rin ang hatak ng Kim Pao. Isang balita pa lang tungkol sa posibleng biyahe ay sapat na para buhayin ng fandom, patunay na malalim na ang koneksyon nila sa mga taga-suporta. Totoo man ang Norway o hindi, siguradong mananatiling nakaabang ang mga fans, umaasa, kinikilig, pero sana'y may respeto at pag-unawa sa hangganan ng pagiging fan. Para sa akin, kapana-panabik, pero dapat manatiling maingat ang pagtingin sa balitang ito. Nakakatuwa at natural lang nakiligin ng mga fans, lalo na at Norway ang napapabalitang destinasyon. Isang lugar na tahimik, maganda at very romantic sa imahe. Dahil sa mga nakaraang proyekto at chemistry ni Kim Chiu at Paulo Avellino, mabilis talagang mag-connect ang fans at magbasa ng signs. Ibig sabihin lang nito, malakas pa rin ang impact nila bilang tambalan kahit wala silang direktang sinasabi. Pero mahalagang tandaan na wala pang opisyal na bisa kumpirmasyon. Sa panahon ngayon, madaling lumaki ang chismis mula sa simpleng who post o coincidence. Posible ring may kinalaman ito sa trabaho, personal na biyahe o totally hiwalay na lakad na nadugtungan lang ng imahinasyon ng social media. Ang maganda sa reaksyon ng maraming fans, may halo itong kilig at respeto. May excitement, oo, pero may palala rin na huwag mag-assume at igalang ang privacy nila. At para sa akin, ito ang tamang balanse. Suportahan, kiligin, pero huwag manguna sa konklusyon. Sa huli, totoo man o hindi ang balitang Norway, malinaw na hindi pa rin nawawala ang interes at suporta ng publiko kina Kim at Paulo. Ibig sabihin, solid ang fandom at buhay na buhay ang curiosity na sana'y mauwi sa good vibes lang at hindi sa pressure para sa dalawa. Sa totoo lang, ang balitang ito ay isang malinaw na patunay kung gaano kalakas ang hatak at impluensya ng tambalang Kim Pao sa publiko. Isipin mo, wala pang kumpirmasyon, walang malinaw na larawan o pahayag, pero sapat na ang isang bulong-bulungan para muling magliyab ang social media. Ibig sabihin nito, malalim na ang koneksyon ng fans sa kanila, hindi lang bilang mga artista, kundi bilang dalawang personalidad na pinaghihinalaang may espesyal na ugnayan. Ang Norway bilang napapabalitang destinasyon ay may malaking simbolismo para sa fans. Isa itong lugar na tahimik, malamig at kilala sa natural na ganda. Parang sumasalamin sa imahe na ibinibigay ni Kim at Paulo. Low-key, hindi maingay, pero may lalim. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming fans ang nagsasabing kung totoo man, bagay na bagay. Para sa kanila, parang ito na ang patunay na may something special kahit walang direktang pag-amin. Gayunpaman, dito rin pumapasok ang mas seryosong usapin, ang hangganan sa pagitan ng pagiging fan at paggalang sa privacy. Habang masaya at nakakakilig ang mga haka-haka, hindi dapat kalimutan na sina Kim at Paulo ay may sariling buhay sa labas ng kamera.
Ang sobrang pag-analisa sa bawat galaw nila ay maaaring magdulot ng pressure, lalo na kung may inaasahan na agad ang publiko. May positibong bahagi rin ang lahat ng ito. Ipinapakita ng reaksyon ng fans na hindi pa rin nawawala ang suporta at pagmamahal sa tambalan nila, kahit tapos na ang ilang proyekto. Sa isang industriya kung saan mabilis magpalit ng uso at love team, bihira ang manatiling relevant kahit walang aktibong promosyon. Sa puntong ito, panalo na ang Kim Pao. Kahit balita pa lang, sapat na para pag-usapan. Sa kabilang banda, mahalaga ring maging mapanuri. Hindi lahat ng kumakalat online ay totoo at hindi lahat ng katahimikan ay may ibig sabihin. Minsan, simpleng pagkataon lang ang mga pangyayari na nadudugtungan ng emosyon at imahinasyon ng fandom. Ang pinakamainam ay hintayin kung may lalabas mang malinaw na pahayag o tanggapin na maaring wala talaga. Sa huli, ang balitang ito, totoo man o hindi, ay nagsisilbing salamin ng relasyon ng fans kina Kim Chiu at Paolo Avellino. May kilig, may pag-asa, may kaba, pero sana'y laging may respeto, pasensya at pag-unawa. Dahil mas masarap suporta kapag hindi ito nagiging pressure, kundi inspirasyon at positibong enerhiya para sa mga iniidolo natin. May ilan pang mahalagang puntos na pwedeng igdag sa balitang ito na mas nagpapalak ng konteksto at pag-unawa ng mga fans. Una, kapansin-pansin na ang ganitong klase ng balita ay nabubuo dahil sa pananahimik ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa panahon ng social media, ang kawalan ng paliwanag ay nagiging puwang para sa interpretasyon. Hindi man nila sinasadyang magpa-eskandalo, ang pagiging low-key nila ay mismong nagiging dahilan kung bakit mas nagiging interesado ang publiko. Para sa ilang fans, ang katahimikan ay parang bahala na kayong magbasa sa pagitan ng linya, kahit maaring hindi naman iyon ang intensyon. Ikalawa, mahalagang idagdag na hindi na bago sa showbiz ang ganitong sitwasyon. Maraming artista ang nadikit sa isyu ng sabay na biyahe, parehong lokasyon o magkakatulad na posts, pero kalaunan ay napapatunayang hiwalay palang lakad o may kinalaman sa trabaho. Ipinapakita nito ng fandom culture ngayon ay mas mabilis magbuo ng narrative, lalo na kapag may emosyonal na investment ang fans sa tambalan. Ikatlo, kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ang patuloy na usaping Kim Pao, kahit chismis lang, ay patunay ng tibay ng brand nila bilang tambalan. Hindi lahat ng love team o on-screen partners ay nagkakaroon ng ganitong klaseng epekto. Ibig sabihin, may naiwang marka ang kanilang proyekto at personalidad sa publiko, kaya buhay na buhay pa rin ang interes. Idagdag din na may positibong oportunidad dito. Kung sakaling magsalita man sila balang araw, kahit linawin lang ang issue, malaki ang sansang magbigay ito ng mas malinaw na direksyon sa fandom. Maaring makatulong ito para mabawasan ang maling haka-haka at mapanatili ang healthy na suporta ng mga tagahanga. Sa huli, ang pinakamahalagang maidagdaga ito, ang balitang tulad nito ay mas nagiging makabuluhan hindi dahil sa lokasyon, kundi dahil sa reaksyon ng mga tao. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ng celebrity culture at kung gaano kahalaga ang balanse sa pagitan ng kilig at respeto. Kung mananatiling maayos ang fandom, supportive pero hindi mapanghimasok, mas magiging maganda ang kwento, anuman ang katotohanan sa likod ng balita.